So next, yung ating engraving of the cylindrical surface of the bullet. So ang magkakaroon ng striations, engravings dito, wala dito. Wala dito sa kanyang ugib, dito wala yan. Kaya pag magkakanda kayo ng markings, maglalagay kayo ng markings, dito ka may lagay ng markings sa may dulo. Pwede din dito. Andito yung ating evidentiary value. Ba? Yun yung dumaan sa ating barrel. So ang tawag, meron naman tayong board matters dito, mga words, terminologies. Metal fouling is the term used to describe the metal left in the barrel after use. So dahil sa dumaan siya sa referencing groovings, naguhitan siya, mag-iwan siya ng particles. So ang tawag natin doon ay metal fouling. Tapos yung nilalagay nila sa ating projectile para mag-glide, maganda yung takbo. Ayan, para medyo dumulas yung ating bala sa ating barrel. Tawag doon ay graphite. Graphite is the lubricant surface placed on the groove of the body of the bullet during manufacture. So yun yung ating yun yung mga attributes ng ating interior ballistics. Ngayon pupunta tayo sa exterior ballistics. So sa exterior ballistics natin, ano pag-aaralan natin sa exterior? It refers to the attributes and movements of the bullet after it has left the gun muzzle, which includes the condition of the bullet's movement of and up to the flight to the target. So ano yung attributes ng exterior? So, halimbawa, sabi natin, for example, ito yung ating barrel, di ba? Ito yung barrel mo. Lumabas na si bullet. Yan. Dito, mag-umpisa na yung ating exterior ballistics. So ano yung mga attributes sa ating exterior ballistics? Una, yung muzzle blast. Ang muzzle blast, yun yung sound, noise created pagkalabas ng ating bala sa ating barrel. Yan ay dahil sa interaction ng heated gas. Biglang lalabas siya na magkakaroon ng contact with the surroundings. So it will create sound. Parang halimbawa yung kulog at kidlat na anong sabi ni Mang Tani, yan ay dahil sa pagsalubong ng mainit tsaka malamig na hangin. Diba? So muzzle blast is the noise created at the muzzle point due to sudden escape of expanding gas coming in contact with the surrounding atmosphere. Due to the sound at the muzzle end of the gun, a silencer was invented to minimize the sound. So muzzle blast. Then next is your muzzle energy. It is an energy generated at the point whenever the cartridge explodes from the gun. Kaya magkakaroon ng reaction dahil sa biglang labas niya doon. Then trajectory, curved path of the bullet during its flight from the gun barrel. Kaya lang naarawan na yung ating kalbo, yung ating full top. Iayos muna natin ang ating camera para hindi lumiliwanag yung ating noo. Kaya lang wala talaga tayong magagawa. Lumiliwanag yung ating noo at tayo matanda na. Next, muzzle energy generated at the muzzle point whenever the cartridge explodes from the firearm. Then trajectory, the actual curved part of the bullet during its flight from the gun muzzle to the target, where there are three stages of the trajectory: the straight horizontal line, the parabola like flight, and the vertical drop. So pag ano natin yan, iisa-isahin natin yan pag pumunta na tayo sa ano na yan, sa ating part na yan, di ba? Parabola, ano ba yung another curve path experienced by due to the loosened velocity. Halimbawa, na-reach na niya yung kanyang maximum effective range, gaganon na siya. Diba? Bababa na. Or,
ito yung ating control. Yan ang ating sight. Pag na-reach na niya yan, o wala na yung kanyang effectivity, na-reach na niya, unti-unti na siyang bababa because of the gravity, the pull of gravity. Then tipping bullet, the unstable flight of the bullet within effective range due to the imbalance in density on the base. So pwedeng magkaroon ng factory defect yung ating bullet. Nagkaroon ng halimbawa sa loob nung ginawa yan, hindi, alam niyo ba yung mga pag halimbawa nagsisemento kayo tapos di nasiksik, mayroong nagkakaroon ng space sa loob. Yun, pag nagkaroon ng space yan, pag lumabas yan, hindi na forward lang, so pwedeng mag ganon or yung bala natin. So that is your tipping bullet. Next, wobbling, the curved part in the horizontal bullet which actually occurs few meters away from the muzzle of the firearm. So pagkalabas ni bullet, hindi naman diretso yan dahil sa escape niya, dahil sa force galing sa masikip tapos biglang lumuwag, magkaroon ng konting galaw muna, tapos pagkatapos ng mga few meters lang, titining na siya kasi nakuha na niya yung buwelo niya. Pero unang labas niyan, hindi diretsa, galing ka sa masikip, doon na-twist ka tapos biglang lumuwag. So yun yung wobbling natin. The next is our range, distance from the muzzle to the target. At dalawang klaseng range natin, yung maximum effective range, tapos the accurate or the maximum effective range, hindi absolute maximum range. Yung ating kaya sinasabi mong maximum effective range, yung shooter, control pa niya yung target niya. Alam niya na tatama siya na isa-sight mo. You have control, yun yung ating maximum effective range. Diba? Pero bukod pa doon, kaya pa niyang mag-forward pa yung ating bala. Kaya lang hindi wala ka ng control, diba? Yung iba natatansya nila pero hindi ganun ka-accurate, diba? Natatama ka yun sa gusto mo talagang tamaan. Then next is our velocity, rate, speed per unit time, yung ating air resistance, the aerodynamic drag. Para kayong yung sa ating barrier, nung in-implement yung barrier sa motorcycle, yun yung dinadahilan nila, magkakaroon ng air resistance na pwedeng mag-cause na sumimplang yung motor. Ngayon meron din sa bala yun, meron yung forward. Halimbawa pag nagpo-forward yan, meron yung pagsalubong niya sa hangin, di ba? So meron tayong 3 parts. Aerodynamic drag, resistance encountered by the bullet during its flights which reduces its speed. There are 3 parts of the drag bullet: the bow resistance, skin friction, and the base drag. So ano yung bow resistance? Dito salubong niya yung hangin. The next is our skin friction, dito sa side niya. Then base drag, dito sa likod. Para maintindihan niyo yun, pag nakakasalubong kayo ng bus, kayo ay nakamotor, tapos mabilis yun, yung drag, yung air resistance drag niya, yan minsan na lalo kung madikit ka, ramdam mo na parang hahatakin ka sa loob ng sasakyan, sa ilalim ng sasakyan. Yan, kaya yung mga hindi pa gaano nagra-ride sa mga highway, sa barangay lang kayo, tapos natuto ka na, tapos haharurot ka na agad, yun yung mga namamatay agad instance. Biglaan na pag nagkamit sila ng aksidente, talagang fatal talaga. Kasi hindi na expected yun, hindi na anticipated yung ganung klaseng mangyari. So yun ang atin. Then pull of gravity, tingnan muna natin itong mga board matters. Yo sideways travel of the bullet. Pag nakita nyo sa target natin, patagilid, yung sideways travel. Ito pala, it's not that sideways travel of the bullet. So to control
Yung sideways travel ng bullet, we have the windage, ba? Used to address you due to the wind coming from the side of the firer. So yung mga snipers natin dyan, sila yung mga alam gumamit ng ating windage. Yung factor, yung yaw ay yung factor ng side, halimbawa yung direction ng wind dun sa ating bala. So yun yung yaw. Then the pull of gravity, pababa, downward, at mag-start lang yon kung ma-reach na niya kung kanyang maximum effective range. Then ballistic coefficient, penetration, yung iba dyan, kayang-kaya nyo naman yan. So para ma-reach na natin yung time, hindi na abutin. Next, we have our terminal ballistic. So exterior, internal, exterior, tapos terminal. Terminal refers to the effects of the impact of the projectile to the target, the knocking power. Ano yung mga attributes nito? Yung knocking power, sabi natin, ay depende sa powder load ng cartridge natin, which makes a devastating lesion caused by the bullet. Then, what are the attributes? Terminal accuracy, yung grouping ng ating target sa ating tinatamaan. Gaano kadikit-dikit yung ating target. Diba? Terminal energy, projectile when it strikes the target. Then terminal velocity, speed. Then terminal penetration, the depth. So tingnan nyo na lang yung example natin sa maximum range of firearms of different caliber. Meron sa ating notes yun. Then another branch of ballistic is the forensic ballistics. Sa forensic ballistics, it refers to the investigation and identification of firearms by means of ammunition fired through them. Diba? This is always the real branch of science which the police use their guide and field investigators. Dr. Albert Leinhall is the pioneer of the field of ballistics. So anong gagawin natin sa anong attributes ng ating forensic ballistics sa field investigations, ba? So it is conducted the first encoders when they investigate a case wherein firearms have been used. So yung pag-recover mo, magkakandak tayo ng markings. So ano yun, paano tayo magbibigay ng markings sa field investigation? Bakit natin kailangan lagyan ng initial yung ating evidence? Para maipakita natin na hanggang sa para maipakita natin na magmula sa recovery hanggang sa examination ay meron tayong tinatawag natin na chain of custody ng ating evidence yan. Para may prove natin na hindi napalitan. Yun yung nakuha mo as investigator hanggang sa subject for examination. Si question yan, yung paano natin na hawakan yung process ng ating evidences. Hindi natin pinalitan, ganun. Next, shot ballistics, ba? The study of shotgun ammunition including its characteristics, spread and trailing. So pag-usapan natin dito ay shotgun. So shot ballistics, depende yan sa pag pumutok siya, yung pag pumutok yung ating shotgun, parang yung sa flashlight yan, kaya madidetermine mo pa rin yung layo. Habang lumalayo, lumalawak yung kanyang sakop, ba? Then next is meron, kahit tsaka sa ating shell, meron pa rin tayong examination dito, diba? Tingnan kung meron siyang extractor marks, yung ating firing pin marks. Then our wound ballistics, it refers to the study of the effects of the projectile on the target and the conditions that affect them. So yun po yung ating pinag-usapan, mga kasama. Tapos yung ating scientific equipment, isama nyo na rin yan sa ating tapos hanggang sa ating definitions na firearms.
So patapos na yung time niya, as di naabot. So thank you. Review nyo na lang, basta review nyo lahat yung ating coverage. Yung hanggang sa ating definition ng firearms, yun yung coverage ng ating quiz and exam. Thank you.